Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Matthew chapter 6 verse 33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Seek His kingdom and His righteousness. So sa English Bible yan po ang salin. Ano po? Ang ibig sabihin po ng salitang righteousness ay yung dapat po ay gawin natin yung nais ng Diyos sa ating buhay. Mamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Yung po ang salin po sa Tagalog naman. At kung palalalimin pa natin, ang tamang kahulugan niyan, His ways of doing things right. So gawin daw po natin yung paraanan ng Diyos, na sang-ayon sa kanyang kalooban. Ngayon, siguro in connection do sa pag-aaral natin yesterday, maintindihan nyo na kung bakit napaka-powerful ng Word of God. Kasi ang unang tanong ko sa inyo, mga kapatid, nararanasan nyo bang totoo itong verse na ito sa inyong buhay? Itong Matthew chapter 6 verse 33. Talaga bang nararanasan ninyo na hindi kayo nagkukulang, lahat ng inyong pangangailangan ay ibinibigay ng Diyos? Ngayon, bakit kaya hindi ito nararanasan ng marami? Sabihin na natin, mga Kristiyano mismo, bakit hindi nila ito nararanasan? May problema ba? Ano ang kulang? So explore natin yan today, mga kapatid. Bakit minsan alam na natin yung verse, pero hindi pa rin natin nararanasan sa ating buhay? Kasi po malinaw po dyan sa mga tinalakay po nating mga subjects sa mga nagdaang araw, na yung Word of God, nag-ooperate ang Diyos dyan. Kasi dyan nakalagay po ang mga prinsipyo ng paghahari ng Diyos. So in other words, yung kingdom ng Diyos, may mga prinsipyo po yan. Kaya nga, His kingdom and His righteousness. So in other words, dapat mamuhay tayo ayon sa prinsipyo ng paghahari ng Diyos. So yun pong ibig sabihin yan. So from the Word of God, titignan ninyo, yung verse. And then, ano ba yung prinsipyong nakapaloob dito? At pagka ipinamuhay natin yung prinsipyong yun, garantisado, mararanasan natin yung pinangako ng Diyos. Yun yung sinasabi na mamumunga ka ng tig-30, 60, tig-100 ulit, sabi ng Biblia. The more you understand the verse, naunawaan mo yung prinsipyo nito at ginawa mo ito sa iyong buhay, dun ngayon magaganap yung pangako ng isang verse na nasa Bible. In the case of Matthew chapter 6 verse 33, kung gusto mong maranasan ito, dapat maunawaan mo muna yung prinsipyo ng pananampalataya. Kaya pansinin nyo, sa Biblia, napakahalaga po ng pananampalataya. Tumatanggap tayo mula sa Diyos dahil sa ating pananampalataya. Yun ang sinasabi ng Hebrews 11:6. Kinalulugdan ng Diyos at ginagantimpalaan yung taong may pananampalataya. So, example, yung Matthew chapter 6, verse 10 to 11, di ba? Ang sabi ng Panginoon, sa panalangin itinuro niya sa mga alagad, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Dapat pala nagpipray po tayo ng ganong klaseng prayer. Ginagawa mo ba yan, kapatid? Yung humihingi ka sa Diyos ng iyong pagkain sa bawat araw? Kasi isang palatandaan na pinaghaharian ka ng Diyos ay dapat hindi ka nagkukulang sa bawat araw. Yung pangangailangan mo, yung pagkain mo, pinuprovide ng Lord. Alam niyo, for many years, akala ko automatic po na ipoprovide ng Lord yung lahat ng aking pangangailangan. At hindi ko po naunawaan itong Matthew chapter 6, verse 11, na dapat pala everyday, hihingi natin sa Diyos yung ating pagkain sa araw-araw. Kasi may pananampalataya pong involved doon. Dapat po everyday, gawin natin. Manampalataya tayo na kayang i-provide ng Lord yung ating pangangailangan. Mag-pray tayo. Yung iba nga hindi na nagpe-pray Kasi iniisip nila, ay automatic na yan, pastor. Hindi po.
may principle na involved po. The principle of faith. Lagi niyong tatandaan. Tatanggap ka kung ikaw ay nananampalataya. Kaya nung ginawa ko po ito, mga kapatid, hindi na po ako nagkulang hanggang ngayon. No po, samantalang dati, salat na salat po kami. Halos isang lako ng lahat ng mga napundar ko, alahas ko, naubos ko lahat sa sanla Pero nung nanalangin ako na, Lord, hindi kami magkukulang sa bawat araw, inaangkin ko ito. I believe, Lord, na hindi na po naulit sa akin yung magkukulang ako sa bawat araw. Laging pinuprovide po ng Lord. Isa pang prinsipyo, makikita ninyo na ito, nasubukan nyo na ito Yung sinasabi sa Luke chapter 6 verse 38, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Diba? Madali natin sabihin na ako'y ipaprosper ni Lord. Kaya niya akong pasaganahin. Pero nasubukan mo na bang magbigay, kapatid? Nung natuklasan mo, nung nagbigay ka, di ba? Iba yung bumalik, liglig, siksik, umaapaw pa. No? Ganun din po ako noon. So dati talagang madamot po ako. Pero naintindihan ko, prinsipyo pala ng pananampalataya yun. Kailangan may tinatanim ka para ikaw ay aani. Kailangan nagbibigay ka para ikaw ay tumanggap. Kaya nung ginawa ko yung prinsipyong yun, naranasan ko po yung pagpapala ng Diyos. At ganun din kayo. Alam niyong totoo itong prinsipyong ito. Amen po ba? So, nadiskubre natin, sa paghahari pala ng Diyos, napakahalaga po ng pananampalataya. Yung prinsipyo ng pananampalataya na dapat ipamuhay natin. Pangalawa, yung prinsipyo ng misyon. Ano po? Madali lang sabihin put God first. Ang tanong ko, papaano? Diba? Kasi yun nga naman ang sinasabi ng Matthew chapter 6, verse 33. Diba? Unahin mo lang si Lord. Pastor, lahat ipagkakaloob niya sa iyo. Paano natin naunawaan itong prinsipyong ito? Well, sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, sabi rito, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Lahat ba ng iyong ginagawa ay nagbibigay ng karangalan o kaluwalhatian sa Diyos? O, di po ba? Minsan may mga ginagawa po tayong hindi tama No? So, hindi natin inuuna ang Diyos. Ano po? Hinuhuli natin siya. So, sa Matthew chapter 6 verse 24, walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Hindi kayo maaring maglingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Marami sa atin, sasabihin natin na, inuuna ko naman si Lord Pero sa buhay, ang pinaglilingkuran mo ay yung kayamanan. So, tignan po ninyo yun, suriin natin yung ating buhay. Kasi tinitignan ng Diyos kung yung mission natin sa buhay na ito. Pag sinabing mission, ano yung pangunahin sa atin sa buhay na ito? At dun siya kumikilos. So tandaan nyo dalawang prinsipyo pa lang yung pinag-uusapan natin. Kumikilos ang Diyos sa prinsipyo ng pananampalataya at misyon na mayroon ka sa iyong buhay. Kaya sabi sa Psalm 37 verse 25, ito po yung sabi ng psalmist, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous one forsaken, nor his children begging for bread. Sabi niya, matanda na ako, pero napatunayan ko sa buhay na ito, yung matuwid, hindi yan nagkukulang maging yung kanyang mga anak. Ang galing po, Kasi napapamuhay yung prinsipyo ng paghahari ng Diyos. At ang sabi sa Psalm 37 verse 4, Kayawe mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. So malinaw. Seek ye first His kingdom and His righteousness. Ito naman ang sabi, delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Kailangan tama yung mission mo sa buhay. Dapat maging pangunahin talaga ang Diyos sa iyong buhay para hindi ka magkulang. So tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito.
At nawa maipamuhay namin ang iyo pong paghahari sa aming buhay sa pamamagitan ng iyong mga prinsipyo na nagmumula sa iyong salita. Madiskubre namin kung paano mamuhay ng may pananampalataya at may misyon sa buhay na ito. Salamat po, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.